Ito po ay sa paanyaya ni Jesus, na baka hindi natin nakikita yung mga batas ng kahulugan ng mga itinuro ni Jesus. Well, sabi nga ho natin, kasi mula sa 10 utos ng Diyos, ay marami pang mga batas na ginawa ang mga Hudyo na kanilang ibinantay doon sa 10 utos ng Diyos. Bahagi ho na kinakailangan natin malaman, kasi sabi nga rito ay nagiging conflict. Katulad ng ibinigay na halimbawa, yung paggalang sa magulang at yung kaakibat na pagtulong nito, kaya yung tinatawag na batas na korban. Ibig sabihin kasi yung batas na korban ay yun ay isang parang pamamaraan na ito ay instead na ibigay mo sa magulang mo, ibibigay mo sa templo. So, kaya kapag may korban ka na, hindi mo na, mayroon ka na ngayong karapatan na hindi na ko tutulong sa inyo. Kasi ibinigay ko na itong korban. Na kung tuusin, ay conflicting, parang inaaway dito yung korban at saka yung utos ng paggalang sa mga magulang. Well, bahagi yun, hindi naman batas na obligasyon ng anak na palakihin yung kanilang mga magulang. Pero bahagi yun kasi ng kultura ng mga Hudyo. Kasi nung unang panahon, wala namang kung tawagin natin dito ay yung kapag ikaw ay tapos ng magtrabaho, may matatanggap ka. Nung unang panahon naman ay hindi naman yung industrialization ay hindi pa uso. Kailan nang ba nauso yung industrialization? Ay 18th century, bahagi o last part ng 17th century. Pagkakataon na kung saan sabi nga natin ay talagang na-inflation industrialization. So, ibig sabihin, nauso na yung meron ka ng sahod at may retirement fee ka na. Noong unang panahon, wala namang retirement. So, paano na yung mga magulang mo na sabi nga ako natin dito, na wala nang pagkukunan sa gitna ng kanilang katandaan, ay sino yung unang dapat na tumulong sa kanila kapag pinag-usapan natin yung usapin ng kawang-kawa? So, ID, of course, yung pinakamalapit na kamag-anak. Yung pinakamalapit na kamag-anak, hindi yung mga anak. Ngayon, yung korban, ang gagawin na kapag nagbibigay ko ng para sa korban, parang ini-exempt na yung mga anak na tulungan yung kanilang magulang. Na kung lusin, directly against doon sa utos na igalang mo ang iyong ama at ina. So, mabahagi. Kasi
isang bahagi ng pagtugon, sabi nga dito, na sa isang audio, yung tinatawag naming kawang-gawa. Eh, sino una mo bibigyan ng kawang-gawa? Eh, di siyempre, yung mga malapit mong mahal sa buhay, eh, di yung mga magulang mo, eh, talagang walang-wala na yan. Wala nang lakas para magtrabaho, kahit gusto pa nilang magtrabaho. So, ito yung panyaya na ipinapahayag sa atin ng buong kapal. Ano makita natin. Kaya din, isa rin na maunawaan natin yung mga utos ng Diyos. Katulad na limbawa kung ng alin, yung binibigyan natin ng diin. Yung mga, yung medyo hindi natin masyadong napapansin, yung kung bakit sabi ng simbahan na huwag kayong maniwala sa pamahilig. That is a sin against the first commandment. Nasa katisismo yan ng Kristiyanong Katoliko. Bahagi ko yun. Nakalimutan ko lang ko yung number. Pero bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Maunawaan natin. Kasi baka akala lamang ay pagkakataon. Any form of pamahiin, kahit na po yung pungsoy, kahit na po yung mga paggamit ng mga kristal, New Age. At sabi ko nga yun din po ay pagkataon, yung paggamit ng mga occult practices, yung mga inilalagay na singsing sa mga bata, ang kulay pula, ang kulay itim, ay occult practices yun. Bagamat ngayon, nilagyan nila ng krus. Syncretism. Anong ibig sabihin ng syncretism? Pinaghalong pananampalataya, pamahiin at saka Katoliko. Kasi may krus lang Pero bahagi yun na ingatan natin pagkakataon. Muli po yung tinatawag natin kapag pumupunta sa mga albularyo, espiritista, manguhula, ay yan po ay bahagi na kinakailangan din namin liwanagin. Kasi yan ay bahagi ng alin na idolatry. Masyadong ang tao, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi Katoliko, palaging binibigyan pansin yung ating mga sako at sangka. Bahagi o yun. Well, hindi nila naintindihan, pero isa ko sa mga pagkakataon, sabi na paano din na idolatry yun? Hindi naman natin sinasamba. Ay, hindi natin naman malayan alin. Inaagaw ng mga ito yung alin. Yung pagniniwala natin sa Diyos. Kasi sa pag-aakala, kapag mayroon tayo nito, o ano man yung bagay na yun, ay yun ang pangahawakan natin. Nakalimutan na natin, unti-unti na alin. Tinatawag na natin yun ay Saturn. Malumanay. Hindi pa violente. Pero later on, sabi ko nga kapag sa exorcism, hindi natin mamalayang later on na alin. Kapag nasalay tayo sa mga bagay, hindi natin namalayan na alin. Ay, sabi niya natin, dyan ay nagiging openings of the demonic presence. Yan ay pintuan na
mga bagay na hindi makadiyos. Pero isa lang yung sa halimbawa yun. Pero ibig ko sabihin, isa lang po, maintindihan natin ang ating mga utos sa linggo-linggo hindi namin bibigyan ng diin. Nanawa itong mga ito ay hingin natin pagtugon saan sa pagtitiwala sa Diyos na nawa ay patuloy tayong gabayan upang tayo ay ilayo sa lahat ng kapal. Kaya din po, ano ngayon ang halimbawa dito sa pinatawag natin, ay isang pagkinala lang kapag tayo ay halimbawa ang ating binibigyan pansin ng mga pamahiin. Anong nakakalimutan natin? Sabi ko nga, yung pagtitiwala sa Diyos. At yung alin, yung pagkaunawa natin saan? Sa mga sakramento at sakramental. Ano ba yung mga sakramental? So, alam natin yung sakramento, yung pitong sakramento. Ano yung sakramental? Holy water. Yung kandila, asin, rosaryo. Sabi ko nga, bagay na kung saan bagay tao natin. Kasi pagkakataon, kaya kung minsan nakakabigla, mayroon palang pamahiin na pinuputol yung rosaryo. Akala natin okay lang. Ginagamit natin sa panalangin yun eh. Kaya nga pinagbuhol-buhol yun eh. Pagkatapos puputulin mo, simpleng bagay sa natin. Yung kaisipan na para walang susunod sa pamilya. Ay, hindi natin naiintindihan yung ating pananampalataya. Wala doon sa pagputol o sa mga pamahiin. Kung may susunod, wala. Kasi bahagi yun ng ating pagkilala natin. Bahagi yun ng kalooban ng Diyos. So kaya, sana po, ay idulog natin na mapagtibay natin at magamit natin yung biyaya o kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Bilang mga mananampalatayang Kristiyanong